Kapala na lang mukha eh. O sabi nga ni Iris isang tatak dilawan, di maka Duterte ito ha. Mismo si Bongbong Marcos na siyang nag-aayos ng budget. Yung kanyang pinsan, ang isa sa pinakamalaki. Magkano yun? 40 plus billion. Remember, iba kasi yung usapan ng midterm. Sa midterm nga, nadali na sila eh. Nasa kanila lahat ng power nun ha. Kanila pa ang COMELEC nun. Iba na usapan pagdating mo ng yung 2028 election, nakasabay ang presidente. Iba na hong usapan yun. Makikinig na talaga ang mga congressman. Kaya marami nang natatakot na congressman na bumanat kay VP Sara Duterte. Then nakikita nila, kayong mga netizens, tayong mga nagkokomento. Alam nyo kung paano ko masasabi na malakas yan? You know how? Sila mismo nag-hire ng mga trolls just to have positive comments sa kanila at bashing sa mga kalaban. But again, these trolls have many accounts. Ibig sabihin, hindi sila makaka-persuade ng boto. Sila ho ay mga lamang. Hindi sila makakagawa ng boto dahil sa isang account. No, sa isang tao, mga 20 na account. O kahit pa 100 yung account nila eh. O sige, marami nga nagko-komento pero tinatalo pa rin sila ng mga tunay na accounts. Ilan po ang mga accounts na yun? Kaya tayo mga OFW, yung mga OFW natin mga kababayan, malaking bagay yung mga pagko-comment ninyo, pag-share ninyo ng mga video. Talagang masasabi mong merong koneksyon eh. 'Di ba? Merong pattern ika nga na nangyayari ngayon na masasabi mong tama ata talaga. Kaya eto, antay na, pag-usapan na natin, simulan na kagad natin. Isa munang matinding palakpakan. Dahil pag tama, pinapalakpakan natin. At pag mali, binabanata natin. Gago! Yan po si Banat Bay. Okay? Pag-usapan na ho natin una-una sa lahat yung nangyayari ho sa Kongreso. Kasi may matinding nangyayari ho sa Kongreso. Ito ho, napakatindi ho nito. Panoorin nyo na ito. Bibigyan natin ng reaksyon at ikikwento ko sa inyo ang tunay na nangyayari. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. Ito nga pala yung nagtanggal kay nag-suspend kay tama ba ako? Ito yun di ba? Yung nag-suspend kay Barsaga. Ingat din tayo sa binibitawan nito pero ang maganda kasi dito mga kababayan, baka akala nung iba, puro Duterte supporter o DDS ang mga nag-aakusa sa gobyerno diyan sa Malacanang at saka dito mismo sa mga pamumuno ng Kongreso, mga congressman. Hindi ho. Kita nyo naman si Chanco, dugong butot balat niyan, pulahan. Pero may isang pattern kayo mapapansin. 'Di ba kay Chanco, lagi niyang binabanatan yung mga leadership o mga congressman, pero lagi niyang inililigtas si Marcos. Ito rin, ganun din ang ginagawa. Di ba? Nilalaglag din niya yung mga kasamahan niya, pero laging inililigtas ang mga Marcos. So may tila pattern. Nagkakaroon na kaya ng iringan between BBM and Romualdez? Kasi mukhang mukhang gano'n na nangyayari. Naglalaglagan na po sila Di ba? Mukhang si Marcos, para mailigtas niya yung sarili niya sa, kita naman natin sa iskandalong ito, ilalaglag niya yung pinsan niya. Ano sa tingin ninyo? Ayan ang pag-uusapan natin hanggang dulo, kaya abang-abang lang tayo dyan. But he is not doing what he is supposed to do. Hindi na kontento si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa liderato ni Speaker Faustino Boji III. Chairperson at Acting President ng National Unity Party si Representative Puno, ang ikalawang pinakamalaking political party sa House of Representatives. Bunsod nito, kinukonsidera na umano ng kanilang partidong pag-usapan ang susunod nilang aksyon sa Congressional
congressional break kung mananatili pa ba o hindi na sa majority block ng Kamara. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Ito ang pinapatamaan niya dito, yung si House Speaker D. Ha? Sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, ha? Ang ina, may recess pa talaga. Gago! Ang lupit talaga ng mga congressman natin, ano? Habang naghihirap ang mga Pilipino, talagang magre-recess pa sila. Gago! Alam mo ba't ako naiirita sa part na yan? Kasi sa ibang bansa, tuloy-tuloy yung mga government official nila na, alam mo yun, gumagawa ng paraan para makasurvive sa gera. Parang tayong itong Pilipinas parang lutang, ano? Antindi na ho nangyayari, 'di ba? Lalo na dun sa si Trump, 'di ba? Bumanat ng gera, bla bla bla. Tapos doon sa may isang anong pangalan, nakalimutan ko na yung ano na yun, na bawal tumawid doon, ayaw patawirin ng Iran yung mga krudo. Humingi na ng tulong si Trump sa ibang bansa, natulungan sila. Tapos tinanggihan na sila si Trump, tinanggihan ng Japan, tinanggihan ng kung ano-anong bansang hiningan niya ng tulong. So ibig sabihin, talagang magkakaroon ng oil crisis, ika nga. Pero tayo, anak ka ng wewe. Anak ka ng wewe. Hirap na yung ating mga TNBS. Hirap na yung ating mga kababayan sumakay kasi marami nang hindi daw bumabiyahe. Ngayon nga, sa totoo lang, akin favorable yun yung nabawasan ng traffic. Pero kawawa yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayan, hirap na hong sumakay. Hindi ako nagbibiro, hirap na silang sumakay. Dahil marami na ang ayaw ng bumiyahe kahit nga yung mga, di ba, yung ngayon, ang matipid talaga yung mga, anong tawag doon, yung tricycle, mga motor taxi, di ba? Hirap na nga sila. Yan na nga yung last resort para magkaroon tayo ng transportation. Nakakaawa tayo, sa totoo lang Ako, awang-awa ko kasi sa ibang bansa, ang sarap maglakad. Yung tren nila, grabe, ang ganda. Di ba? Yung kanilang transportation, yung bus, ang ganda. Maayos ang sistema. Habang tayo, nagtsatsaga na lang tayo sa motor-motor. Tapos eto pa, yung mga motor natin, hindi man lang inaalagaan. No, balita ko nga, may isang motorcycle riding taxi company na ang taas ng ng kanilang 20% o 30% ang kaltas, habang yung iba 10%. Kaya nananawagan ng TNBS, yung presidente ng organisasyon ng TNBS, nananawagan na baka pwedeng i-regulate na at magkaroon na ng batas na gawin na lamang standard, ika nga, 10% ang ibabawa sa mga nagmumotor. Alam mo yung naaawa ko Sa totoo lang hindi ako nagbibiro. Ako, nabibuisit ako sa kamote rider nakakabuisit ang kamote rider. Pero ngayon yung nangyayari, naaawa ko sa kanila. Kaya minsan, maiinit ang ulo. Kaya minsan, nagiging kamote, naghahabol. Kaya tuloy nababangga. Dahil nga naman, halos wala na silang kinikita. Tapos may riding 30% ang hinihingi, 20% ang taas. Sana pwedeng solusyonan ng ating mga mambabatas na magkaroon ng batas na 10% lang o i-regulate ng pamahalaan itong mga riding taxi na tanging masasabi natin mababa. Ito na lang ang mababa na transportasyon sa mga kababayan natin. Pero dahil dyan, nangyayari? Hirap sumakay ang mga Pilipino. Ito yung sinasabi kong dahil sa putang inang korupsyon, dali kahit yung nasa baba. Maniwala ko kayo sa akin, dapat ayusin ito Alam nyo kung bakit? Ito, sasabihin ko sa inyo. Sa Davao City, hindi mahirap sumakay. Libre pa rin ang kanilang bus. Saan ka nakakita?
Ibig sabihin lamang po mga kababayan, it is possible. Kung there is a political will among the leaders of this country, it is possible. Pero bakit ganun? Alam mo, tinanong ko yung kay Basti nung kami nagkita at nagkape-kape. Sabi ko, Mayor, sabi nila, ningas kugun lang daw yung libreng ganyan-ganyan. Paano kayo makakasurvive? At saka, buti na nabigyan pa kayo ng pondo para sa bus ng national government kahit kayo kalaban. Alam mo, sagot niya, hindi galing yan sa national government. Pera namin yan. Pera ng local government yan. So, totoo lang, kaya namin mabuhay nang wala ang national government. Pera namin lahat yan. Ang pagpapatakbo, yung libreng bus, pera ng local government. Sabi ko, paano nangyari yun? Hindi, di ba isipin mo mabuti, paano nangyari yun? O, kayo mga taga Davao, alam nyo yan. Kayo mga taga Davao, na-experience nyo yan, parang walang crisis sa inyo. Pero bakit dito sa Metro Manila, kung nasaan mismo ang national government ay nandito sa Metro Manila, ay para tayong kangaroo. Sabi nga, may kangaroo court. Para tayo may kangaroo government. Gago! Paano nangyari? Alam mo kung bakit? Inuuna kasi ang putang inang politika ng mga congressman natin. Ngayon, magre-recess pa. Ito, tingnan nyo kung gaano ka nakakainit ng ulo na kaya tayo napapamura minsan eh. Iniiwasa ko magmura pero wala tayong magawa eh. Nakakainit ng ulo. Yung panahon na may pasok sila, kokonti na nga lang, magre-resist pa mga ulul. Kokonti na nga lang ang pasok nila. Inaksaya pa sa impeachment proceedings. Gago! Diba? Kaya ka nakakabuisit eh. Diba? Tingnan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Ang saloobin nito may kaugnayan din sa issue ng budget. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, noong December 2025, ang distrito umano ni House Speaker D ang may pinakamalaking itinaas sa Department of Public Works and Highways o DPWH allocation sa House General. Grabe, no? Speaker ka na. Ikaw pa may pinakamalaki. Hindi ako nagsabi yung balita na yan. So hindi yan fake news. Kapala na lang mukha eh. O sabi nga ni Erice, isang tatak dilawan, di maka-Duterte ito Mismo si Bongbong Marcos na siyang nag-aayos ng budget. Yung kanyang pinsan, ang isa sa pinakamalaki. Magkano yun? 40 plus billion. If I was not mistaken, 48 ata yun, 42. Basta 40, lagay na lang natin sa 40 billion. Yung kanyang anak, malaki din. Although dito, niligtas nito yung anak ni Marcos. Pero sinabi mismo ni Erice, ang laki din na natanggap na allocation ng anak. Anong tawag doon? Walang delikadesa. Eto na naman, yung bagong speaker na supposedly dapat aayusin niya yung winalang niya, binaboy ni Romualdez. Abay, yung bagong speaker, meron ding mataas na allocation. Gago! Pwede ba magmura? Pisting nyawa. Gago! Ang lupit, Appropriations Bill para sa 2026. Sinundan ito ng distrito ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing at kapatid nitong si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing. Una nang iginiit ni Speaker D na lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na ang mga pondo, probisyon at programa ay dumaan sa tamang proseso. Samantala, pinagkumpara din ni Representative Puno sina Speaker D at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ang President's son. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha, no? So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may
may leadership by example eh. Eh dito parang baliktad eh. Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon mo ngayon kaysa last year. Dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh. Di ba? Kasi siya anak ng presidente. Anak ka ng Di ba? Pero hindi nakinabang yan eh. Dito sa mga diskusyon dyan sa budget, parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Wala pang Talaga lang ha. Parang hindi naman ata totoo. Nakakaloko ka. Talaga lang din ha. Hindi, possible naman yan. In fairness ha. Posibleng nabawasan. Pero sa sobrang laki noong mga nakaraang taon, ang laki pa rin. 'Di ba? Ang sinasabi lamang ni dito, ni Puno, at least nabawasan daw, pero malaki pa rin. Ang dito, yung bagong speaker, si Speaker D, tumaas daw. Napaka walang niya. Hindi yung mura yung walang niya, walang hiya, di ba? Ganong katindi, walang hiya. Kapal ng muka sa Tagalog. Sa salitang kalye, kupal. Hindi, ini-interpret lang natin para mas maintindihan natin, di ba? Oh. Para mas maunawaan natin yung bigat ng salita. Kasi kanya-kanya yan eh. Kunwari, hindi mo pwedeng gamitin yung kupal sa lengguwahe na pangligal o di kaya. Pero para mas maunawaan ng mga Pilipino, yun ang Bakit? Halimbawa, yung kaibigan mo, di ba? Kaibigan mo na nagpa-contest. Sinong mananalo sa basketball na ito? Merong litro. Kasi naalala ko noon, nagba-basketball kami. Litro lang ang pinag-aawayan namin, nagsusuntukan pa. Di ba? Tapos, ang doon, ikaw ang mamimili ng kakampi mo. Ikaw na nga namili ng kakampi mo, ikaw pa naglagay ng referee. Anong tawag mo doon? Kupal. Ikaw na nga yung nagpaliga, ikaw na yung nagpapremyo ng na mananalo ay yung may 1 litro ng Coke. Di ba? Tapos ikaw pa yung namili ng kakampi mo, ikaw pa namili ng rep. Anong tawag sa'yo? Kupal. Parang ganito sinasabi dito eh. Ikaw na nga speaker, ikaw na yung head, ikaw na nga nagdidesisyon, tapos ikaw pa may pinakamataas na allocation. Ang tabo naman. Gago! Tuloy. nilalabas na pahayag kaugnay ng mga isyong ito si Speaker D. Isa rin sa inireklamo ng National Unity Party ang anilay mga proyekto sa kanilang distrito na hindi pa rin napopondohan magmula noong buwan ng Enero, kabilang na ang public works projects. Ang after effect din lang kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon, tataas ang bill. Saan nangyari ngayon na war sa Iran? Yung mga kasama mong Diba? Siba kasama mo si Chua? Diba kasama mo? Kaparaan mo yung kasama mo yun dyan sa Maynila eh. Pero nung pinag-aksaya ng panahon, si BP Sara, isa ka pa eh. In US, tumaas ang gasolina, and yet merong 500 billion plus na budget ng DPW na nakatago na dapat nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. Sa usapin naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin ni Representative Puno na susuportahan lamang nila ang proseso kung may matibay na ebidensya. Pero iginiit na hindi pinapabura ng partido ang Vice Presidente sa issue ng impeachment. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso? Duda rin sila sa sinasabing mahalagang testigo ng complainant sa impeachment na si Ramil Madriaga. You know, when we're looking Isang kidnapper. Yun ang hatol dyan ha. Yan ang pinaniniwalaan ng mga congressman ngayon. Ay, nako. Diba?
Kalokohan talaga. testimony coming from somebody na, nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito ang nangyari. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh, di ba? Ay, naku po. Yan. Malupit, malupit. Diba? Sana lang maunawaan talaga ng ating mga kababayan ng tunay na sitwasyon ngayon, di ba? Kasi, eto, kita nyo mismo, mga kaalyado nila na kakaroon na ng ng kaguluhan. O, ito pa, sitwasyon sa Kamara. More or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ayaw nang sumuporta. Yung mga kasi, siyempre, alam mo naman, pera-pera ang impeachment Siguro, ubus na pera nila, ayaw na nila sumuporta. Pera-pera lang naman yung impeachment. Ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara, pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yun at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President na hindi hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof. Walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya, trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at trust rating. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga,
makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung press releases, no? Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, pag during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise. So maganda yung sinasabi ni Representative Ungab dito no, na yung mga kababayan natin talagang nagiging aktibo, hindi lamang sa social media. Kaya wag tayong bibitaw. Alam niyo kung bakit? Maniwala kayo sa hindi. Ito hong social media ay malaking parte ng aksyon na gagawin ng mga congressman natin. Kaya nga ngayon, 'di ba, sinasabi nga ni Congressman Ungab, yung likes, heart, laughing, napapansin niya ng mga congressman natin. At tandaan ninyo, itong mga congressman, kung bakit sila bumabaluktot, pagdating na kay VP Sara Duterte, bakit sila nagbabalimbingan, bumabalik sa mga Duterte? Kasi nakikita nila yung mga constituent nila. Kaya malaki yun malaking parte yun ng kanilang decision making. Kasi nakikita nila, uy, itong mga constituent ko hindi naniniwala sa katarantaduhan ng mga kasamahan namin at katarantaduhan namin. Mas mabuti pa sigurong magbago na kami habang maaga kaysa sa mawalan kami ng boto. Remember, iba kasi yung usapan ng midterm. Sa midterm nga, nadali na sila Nasa kanila lahat ng power nun Kanila pa ang COMELEC nun. Iba na usapan pagdating mo ng yung 2028 election, nakasabay ang presidente. Iba na hong usapan yun. Makikinig na talaga ang mga congressman. Kaya marami nang natatakot na congressman na bumanat kay VP Sara Duterte. Then nakikita nila, kayong mga netizens, tayong mga nagkokomento. Alam nyo kung paano ko masasabi na malakas yan? You know how? Sila mismo nag-hire ng mga trolls just to have positive comments sa kanila at bashing sa mga kalaban. But again, these trolls
have many accounts. Ibig sabihin, hindi sila makaka-persuade ng boto. Sila ho ay mga ano lamang, hindi sila makakagawa ng boto dahil sa isang account. No, sa isang tao, mga 20 na account. O kahit pa 100 yung account nila eh. O sige, marami nga nagko-komento pero tinatalo pa rin sila ng mga tunay na accounts. Eh ilan po ang mga accounts na yun? Kaya tayo mga OFW, yung mga OFW natin mga kababayan, malaking bagay yung mga pagko-comment ninyo, pag-share ninyo ng mga video. Kaya huwag kayong bibitaw lalong-lalo na sa banateros na nakapokus lang sa issue. Kasi yan na po ang usapan namin, focus tayo sa issue. Huwag na tayo makikisali sa mga gulo ng ilang mga vlogger. Tayo, focus tayo sa issue, sa lipunan. Yan ang ating gagawin. Kaya kayo ay kapit lang dito sa Banateros. Para sa bayan ang ginagawa namin eh. Para sa bayan talaga. Kaya maasahan ninyo na mailalabas namin ang lahat ng dapat ilabas. Kaya nga kami nagpapasalamat din sa mga nagtitiwala. Katulad ni Vice President Sara Duterte na talagang nagbibigay ng exclusive doon sa mga Marines. Sa dami-dami ng gustong mag-interview sa kanila. Sinubukan nila magpa-interview sa isang bayarang media. Lumabas ba yung gusto nilang may hatid na mensahe sa publiko? Hindi. Sa Banateros, lumabas. Again, because wala tayong personal interest. Kami po para sa bayan lang. Para sa bayan lang talaga ang natin. Kasi alam mo, eto nga, recently lang, merong, para lang sa kaalaman ninyo. Hindi ko alam kung sinabi na ito ni Jack, pero may bago na naman siyang kaso ngayon. At matindi yung kaso niya. Talaga nga namang ididiin siya. Kasi nga naman, eto si Jack, kupal din eh. Pag bumanat, Banateros talaga eh. Yeah? Pag bumanat talagang, tagos hanggang buto. Yung tipong hindi ka makakatulog eh. Yung bang, basta Banateros talaga tatak ni Jack eh. Bagay na bagay talaga sa Banateros eh. Hindi mo man siya maintindihan pag nagsasalita, pero pag nag-post, mukha pa lang, bullshit ka na eh. Gago! Yeah? Hindi pa siya maglagay ng caption, nakakabullshit na eh. Lagay mo yung mukha niya. Gago! Talent yan, ha? Hindi, alam mo, bakit ko sinasabi to? Importante yung share ninyo, comment ninyo, pag-like ninyo. Importante yan. Para yung algorithm mapanood. Alam mo, natutuwa ako eh. Ito, walang biro ito. Anta! Ayoko na lang magsalita, baka mapahamak pa yun eh. Maraming government employees, officials, na bumubulong sa akin. Nakala ko nga si Bongbong Marcos. Mahilig bumulong eh. Gago! Bumubulong sa akin. Alam mo sinasabi. Ito mga mga opisyal ito tsaka mga empleyado ng gobyerno. Ano sinasabi na? Banat, tuloy mo lang. Di lang kami makapagsalita pero tuloy mo lang yung ganyan nyo. Kakatuwa, sabi ko. Seryoso ka ba? Para, hindi, totoo. Minsan nagugulat ako kasi alam mo yun, opisyal eh. Biglang follower mo ako. Pinanunod kita araw-araw. Tuloy mo lang yung banat mo. Parang galaw-law ko. Ganun ba? Yun para sa akin eh. Hindi yun ako na... Kasi ako yung taong hindi na ako na sa yung fame. Wala sa akin yan. Maniwala kayo sa akin. Ayoko nga yan eh. Sa totoo lang, ayoko ho nung ganun. Yung pinapansin sa publiko. Ayoko nun. Kasi remember, manager ako ng artist eh. Lumaki ako na nasa background. Lumaki ako hindi nare-recognize. Ayoko nun. At hindi ko, kasi nakikita ko sa mga artist ko na minsan hirap na sa paglabas dahil kaliwat kanan na nakaka-recognize. Hindi yun, kasi yung privacy mo nawawala, parang ganun. Ako pa naman, gusto ko yung privacy ko, yung katahimikan, ganyan. Kaya hindi ako doon. Kaya natutuwa din ako dahil kinakausap ako hindi dahil doon sa, ang pogi mo. Hindi. Sa tunuan niya, sinasabi nila, alam mo, kanina pa kita tinitingnan. Iba yung mukha mo sa
sa video tsaka sa personal. Ayaw pa sabihin eh. Ayaw ba sabihin na ang pangit mo sa personal? Nakapilter ka siguro, no? Ayaw pa sabihin. Pero buti na lang hindi yun ang sinasabi nila. Buti ang sinasabi nila, tama ka sa sinasabi mo. Nakikinig kami at napapaliwanag mo ng gusto. Sabi ko, yun naman ang gusto ko marinig. Kaya ganito tong video na to para hindi nakapokus sa muka. Nakapokus dun sa sinasabi natin. Kaya dapat patuloy nyo i-share. Dahil alam nyo, organisado ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ito ang tawag nga nila syndicate o sindikato. Hindi iisang tao na pumipitik lang. Hindi. Pag sinabi mo sindikato, diba pag napapanood natin sa pelikula, lalo na pagka nabubunta doon sa mga kartel-kartel, diba? Sindikato. Kasama yung mga government official, kasama yung head ng kapulisan. Sa akin, wala pa naman akong nakikitang kasama sa yung head ng kapulisan natin dito. Pero makikita mo pa rin talaga na sindikato sila eh. Kasi kontrolado nila yung buong gobyerno. O panoorin nyo itong banat ni Mike Defensor, napakaganda ho. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and kung JVs, ang lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong, dyan po sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo? Kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Godesa. Tao ni Saldico. Galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nila nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalahad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JV to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary and Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one through the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones,
that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines. Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, Yun. lalo pang tumaas. Patay. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that Yun correct? na nga Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya, di ba? Alam nyo ho, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundo pa nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. When in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman nang inaarihan kay Erap o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano. Alam mo kung bakit? Let me answer you, yun ang tatanong nga. The only reason na sinasabing baka hindi kaya, bla bla bla, baka hindi kayang i-convict. Pero yung maghabla at mag-issue ng warrant of arrest, kayang-kaya kung gugustuhin. Nagawa nga nilang kidnapin eh. Kidnapin. Eh yung pa kaya mag-issue ng warrant of arrest? Kung dito, ang punto lang kasi, wala kasing basihan. At walang pag-asang manalo. Gago! Yun ang katotohanan, mga kababayan. Hindi makukonvict. Baka nga hindi pa umabot sa probable cause eh. Kasi probable cause ngayon, meron ng tinatawag na probability of conviction. So napakahirap talaga na magkaroon ng ng conviction kung wala namang masasabi nating sapat na ebidensya. Hindi naman kasi pwedeng dahil lang nag-pronounce na papatayin ko kayo, yun na yun. Hindi ganun sa korte. Remember, always remember this, ladies and gentlemen, people on the house. Kailangan ang is personal. Crime is personal, ika nga. Hindi lang basta-basta, dahil nagsalita, papatayin ko kayong mga adik. Hindi pwedeng gayon. Hindi pwede, di ba? Nililinaw yan eh.